Habang ako'y nagsasalita ngayon, ako ay naka-nebulizer. Ang tunog ng makinang ito ay nagpapaalala sa akin ng isa sa mga pinaka-nakakatakot na sandali ng aking buhay, ang araw na dinala ko ang aking sarili sa ospital. Nagsimula ito sa isang malalang ubo na hindi mawala-wala. Sobrang sakit ng ulo ko, para bang sasabog na ito. Masakit din ang aking katawan, lalo na ang ibabang bahagi. At ang dumating pa, ang kirot sa aking dibdib at hirap sa paghinga. Alam kong may mali. Isang bagay na hindi ko na kayang ipagsawalang bahala. Doon ako natakot. At doon ko naramdaman kung gaano kahina ang buhay ng tao. Ang ospital ang naging kanlungan ko. Ngunit ito rin ang naging lugar ng takot. Habang nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga karayom, gamot, swero, at makina ng nebulizer. Ramdam ko ang aking kahinaan at ang kawalan ng katiyakan. Puno ng tanong ang isip ko. Gagaling pa ba ako? Gaano ito katagal? Paano kung bumigay ang katawan ko? Paano na sila? Paano ng aking pagmimisyon? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi po sa inyong mga kababayan. Shout out po sa inyo. Nandito na po ako sa loob ng aking room, private room po dito sa north side po dito sa Banday, Ilocosur. Bakit naisipan ko nang magpa-confine? Actually, noon pa na nasasabi ko na pag nag-vlog kasi ako, unang-una sa lahat kasi matigas ang ulo ko. Kahit pagod na pagod ako, lumalabas pa rin ako, walang rest po, and then nakikita nyo kahit na napakainit ng panahon na yan, sumusuong na ako, yan, walang payong, walang hat, kaya naka-hoodie lang ako. Then yun po, pag nauulanan, yun pa rin, tuloy pa rin ang pagmimisyon at hindi ko inaano kung ano ang epekto nito. Do lagi yung sinasabi na health is wealth talaga. Tigas kasi ang ulo ng ating maestro. Yan po yan ang price ng pagiging matigas sa ulo. And thank you very much for reminding me that. So this is the price ng pagiging matigas. Then may mga time din kasi na talagang wala akong rest. Kahit weekend, holiday, lumalabas pa rin kasi ako. Then ayun, instead na magre-rest ay pumupunta kung saan pwede akong lumabas na mag-mission. Then umuwi na lang ako sa bahay, gabi na. Maaga akong lumalabas sa bahay, then umuwi na, gabi na, matutulog na. Then minsan din, nag-aaral din ako kahit na nagagaling na ako dito sa Bigan. Pagdating ko pa, hindi best na mag-rest, pupunta pa rin ako kung may time pa ako na mag-mission, visit o kaya bisitahin yung mga anakis kung kumusta sila. So, yan po. So, since those time po na nag-mission na ako, talagang nararamdam ko talaga na inuubo ako, masakit ang likod ko, sumasakit ang ulo ko. Pero parang hindi ko nang pinapansin. Kakape ako, kumakain, at saka yung diet ko na dati, nawala na. Kasi hindi ako masyadong kumakain ng karne noon talaga eh. Then, noon, talagang may workout ako, nagja-jogging, nag-walking every morning, and then
talagang nawala na iyon. So siguro ito ang epekto rin. So and then yung last na pag-vlog ko, previous sa mga sunod-sunod na pag-vlog ko ng pagkuha ng kamangig, naulanan ako doon, basang-basa yung likod ko ng pawis. And then ayun, and then nung umawit po ako sa birthday party, kung saan binigyan ako ng mga donations ng mga kabatch natin. Pagkatapos nun, umawit pa ako ng live sa FB. Kahit nahirap na ako, ay talagang umawit pa rin ako ng almost 1 hour. Umiinom ako ng mainit na tubig, pinainom ako ng gamot just to entertain my friends kasi nahiya din naman tayo na dahil sa mga parami nilang biyaya, and then they are also willing to support our mission, kaya nahiya na rin tayo. So may mga nakapanood siguro sa live ko na umaawit ako doon, talagang may sakit ako. Then after nun ay nag-mission pa rin ako, pumunta ako kay LJ, and then pagkatapos nun ay naulanan pa ako. Kaya yun po ang nangyari. And then from that, yung gabi na rin yun, sobra ng ubo ko. Ubo na ako ng ubo. And then sa madaling araw, grabe ang ubo ko at parang hindi ako makahinga. And then ang akala ko ay na heart attack na ako o kaya na stroke. Kaya natakot ako. And then after that, no naman, ng gabing yun, ay papasyalan ko sana yung mga anakis. Nagdadrive ako pag nahanginan na ako dito at kumakatiko dito, and then grabe ang ubo. So kaya naisipan ko na lang na magpa-confine talaga. Then at the same time magpapa-general check-up na rin kasi marami ako talagang raramdaman, and also that week nag-fluctuate po ang dugo natin kasi ang BP ko dati is 110/80, ganun lang. 110/80, 110/70, yun po ang BP ko, and then tumataas na, naging 120/90, naging 130, and then naging 140 pa nga over 100, kaya doon ako na-alarma. Kaya talagang nag-decide na po ako talaga magpapa-confine na lang po. Then at the same time magpapa-general check-up na po ako dito sa north side. Anyway, lumabas ako ng Abra para at least dito po mas makapag-rest ako. Wala rin akong, hindi na ako nagdala ng taong magbabantay sa akin. Although may mga kasamaan akong pumunta dito kasi nakipagsabay na rin ako sa kanila na may kasama ako na magpapa-general check-up na sila. So may kasama ako dito. So nung unang pagdating ko dito po mga kababayan ay in-antigen ako kasi grabe ang ubo ko. Then nagne-nebulizer pa ako. May kasi nahihirapan ako. Kahit nung nasa school na ako talaga nahihirapan ako eh. The other day may baon-baon akong nebulizer. Nagpapahilot ako sa likod. Ayun po, and then so maraming test po kasi laging sumasakit ang ulo ko, so magpapa-CT scan po ako sa ulo, magpapa-x-ray po ako dito papatingin ko, then ECG, then to the echo, papa-ultrasound din ako sa tiyan, and then patingin po yung dugo, yung mga ihi, lahat na alam kong nararamdaman ko. Para nang sa ganun ay maagapan habang maaga pa. So, buti na lang may mga kasama na ako at talagang dito ako na magpunta. Kahit ganun pa rin ang nangyari. Siyempre, still praying to our Lord to guide and help me. Kaya pag nabuboring ako, dito pang mga dala-dala ko mga libro ko, yung mga ano ko sa pagdadissertation. Then also may laptop pa dito. Tatrabaho rin. So linagyan ako ng antibiotics ng doktor dahil sa sobrang masakit din kasi ang dibdib ko at likod ko, lalong-lalo na nung grabe ang ubo ko. Kasi before ako
na inubo ay talagang sumasakit ang dibdib ko, kaya doon ako natakot. Pero yan po, sa awa ng Diyos ay okay naman. Yan po, dalawa po ang swero natin. Twin ang swero natin. Dalawa. Hindi, kasi linalagyan po ako ng antibiotics ng doktor. Then yan po. So, sa awa ng Diyos ay ito, buhay pa tayo. Kahit na paano nandito ako sa ospital at may mga kasamaan po tayo, siyempre iniisip ko pa rin yung pag-mission natin, kinokontak ko yung mga anakis, kumusta na sila. And before ako umalis po ay siyempre nag-iwan din ako ng mga para sa kanila. Kasi sabi ko, just in case na hindi ako makauwi agad, kasi ang plano ko lang is for only 24 hours. Pag hindi ako makauwi ay at least mayroon silang gagamitin. Then, yung mga ibang mission, siyempre, tutuloy pa rin natin. Pero, mga kababayan, sa ating pag-mission in the coming days ay medyo laylo muna tayo. Hindi muna yung dating talagang nasugod ng sugod. Kasi, yeah, you are right ng mga nagkasabing talaga. May nag-message sa akin. Marami pong nag-message sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat ng mga nag-message po sa akin. Praying for me to get well. Don't worry. Kaya ng maestro dyan. Ang ating pag-mission po ay ating isa sa mga inspirasyon po natin kung bakit kinakailangan maging malakas at makarecover tayo ng mas madali. Dahil para sa akin kasi, feeling ko ay nandoon niya rin ang kasiyahan natin, nagbibigay rin sa ating ng lakas. So, sa mga katulad ko dyan na nag-mission din, anumang uri ng mission na ginagawa nyo, tama po yung mga advice ng mga nagko-comment sa akin na health is wealth. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Yes, kahit gustuin mo ang tumulong ng ibang tao, pag may sakit ka, paano ka makakatulong? Then you also have to give time for yourself. Di ba? So, ayun po. So, malalaman po natin ang resulta ng mga test sa akin na sana po ay walang grabing na siguro na sa aking kalusugan. So I'm still praying to our Lord na sana po ay hindi grabe. Saka sa lahat po ng mga may invitation po sa akin, supposedly na programs na nag-invite sa akin na magpe-perform sana, aawit sana, I'm really very sorry, pasensya na po kayo. Kahit na umuo ako sa invitation ninyo, and yet I was not able to come and fulfill yung pagpunta ko sana. Though I really wish to go, na gustong ko talagang umawit, mag-perform sa harapan ng maraming tao, pero talagang hindi ko na po kaya. So, don't worry, marami pang araw. Babawi na lang po ako sa mga susunod. So, yan po mga kababayan. Thank you very much po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating munting mission. Tutuloy pa rin natin, lalong-lalo na sa pag-aaral ng mga batang tinutulungan natin, mga nakis natin, na sana ay magampanan po natin ang mission na nating sinimulan. Sa mga sponsors po na tumulong na, thank you very much po sa inyo, and I hope na sana po ay okay kayong lahat. Kung may mga kunting pong pagkukulang sa inyong mga expectation, pagpasensyaan nyo na lang po ako. And then sa mga followers, regular viewers po, thank you very much po sa inyo. So, and higit sa lahat po, sa mga katulad po natin dyan na may karamdaman, na may sakit, o kay mga naka-hospital din na katulad natin, pray po natin, mag-pray po lang tayo, and then huwag po tayong bibitiw sa ating Panginoon. Dahil siya po ang magbibigay po sa atin ng ating healing. God heals everything. So, sa mga nanay dyan, mga tatay dyan,
ate, kuya, uncle, auntie na may iniinom na mga na maintenance, tuloy nyo lang yung mga maintenance ninyo. Then, yung pabayaan ang inyong mga sarili. Yeah, that is really talagang health is really wealth. Okay? So, mag-update na lang po ako mga kababayan paglabas ko dito sa north side kung ano po ang naging resulta ng ating pagpapakonfine, and praying to our God na sana po ay walang grabing makikita sa ating mga test. So, thank you. So, dito pa rin ang ating maestro. Kahit na nasa ospital na pa tayo, ay syempre, papabeauty pa rin tayo. Dito pa rin ang ating maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Here pa rin in Northside, Bantay, Ilocos Sur, ang ating maestro ng probinsya ng Abra.